Isang magandang hapon sa inyong lahat. At darako tayo minsan pa sa salita o sa tawain ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Amen. Okay, tayo lahat ay tumayo. Salamatan muna natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Ipanalangin natin sa Panginoon ang ating ginagawa. Ang video na ito, ang ating pag-record na ito ay hindi lamang maging isang ordinaryo na pagre-record o isang ordinaryong gawain, kundi mag-iwan ng mensahe sa puso ng bawat isa. Okay, tayo ay darako sa salita ng ating Lord. Dako muna tayo sa panalangin sa umagang ito o sa oras na ito. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, sa oras na ito kami siyempre lumalapit sa iyong banal na trono. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo ang sistema ng aming pamumuhay, lalo na ang gawain mo, dakilang Diyos, ay hinihingi ko pa rin, Panginoon, na iyo pong samahan at iyong pakialamahan, O God, yung sangkot mo sa aming bansa ay hinihingi namin, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, O God. Ba't mangyaring ayon sa iyong kalooban, dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinihingi pa rin namin, samahan mo ng iyong banal na Espiritu ang gawain mo, dakilang Diyos, sa mga oras na ito, O God. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa ngayon, ay ang tao ay natatakot pa rin bunga ng sistema na nag-aayari, nagaganap sa ating kapanahunan. Nagustuhan ko yung pinost ni Pastor Vincent. Tagalogin ko na lang kasi hindi ko matandaan yung kanyang sabi niya roon, ang pinakamabigat na problema ay hindi ang mamatay ka sa COVID-19. Ang isang malaking problema ay yung mamatay ka nang walang pagkakilala sa Diyos. Tama naman, dahil lahat ng tao ay namamatay. Diba? Kung may COVID kayo wala, ang tao mamamatay. Pero yung mamatay ka nang wala kang pagkakilala sa Panginoon, yun ang isang pinakamasakit o pinakamabigat na problema sa buhay ng tao. Okay, sa ating mga Bible at Genesis at chapter 3 verse 1 to 9, ito ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos: ang ahas na ay lalong tuso kaysa alinmang sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay matidilad nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtatago ang lalaki ng kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Purihin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayos kong mangusap sa isang simple at payak na pangungusap, saan ka naroon? Ito'y isang salita na harabang nangungumusta ka.
Saan ka naroon? Sa panahong ito ng pandemic, na umiiral at patuloy pa rin namumuksa ang virus at marami natatakot sa panahon ngayon. Amen? Ang kinatatakutan nila hindi lang yung virus, ang kinakatakutan nila ay maging yung tinatawag na baka mag-extend na naman na mag-extend yung ECQ. Ang sabi nga kanina doon sa nabasa ko doon sa media, ang sabi doon, sinabi mula 29 hanggang April 4 ay ACQ. Pero walang sinabi kung anong taon yung April 4. Baka daw po pwede daw maging 2022. Yan ang ibig nga sabihin. So ngayon, sa panahon ito, saan ka naroon? Saan ka naroon? Nasa bahay ka ba? Nasa labas ka ba? O nasa kabading ka? Yun ang ibig sabihin nun. Sa ngayon, nakita ko pa rin sa Facebook na ang dami pa rin nadadala doon sa kabading. Pinipicturean sila para mga nakatalikod nga lamang. So yung salitang saan ka naroon, ito yung pinangusap ng ating Panginoon. Nagsalita siya ng ganong kataga sapagkat ipinapakita rito ng Panginoon yung sa kabila ng salita na yaon na saan ka naroon, ang ibig sabihin nun ay yun yung salita na itinugon ng Panginoon pagkatapos na ginawa ng tao ang kanyang kalooban. Yung kanyang desisyon, pagkatapos na ginawa, pinahintulutan ng Diyos na ang desisyon ng tao, unang mag-asawa, ay ginawa nila na gumawa sila ng kanilang sariling desisyon, yung kanilang sariling kalooban ng kanilang ginawa. Pagkatapos noon, ay sinabi ng Panginoon, saan kayo ngayon naroon? Saan ka naroon? Minsan, ang salitang saan ka naroon ay isang salita na ayaw marinig ng mga kabataan, lalo't-lalo na sila ay naglalaboy. Si mama naman, istorbo, tanong ng tanong, ito saan ka naroon? Ay, tanong ng tanong sa tanong ng tanong. Istorbo, saglit lang mo kami, tumatawag si mama. Nandito ako sa classmate ko. Gumagawa kami ng project, pero ang totoo, nagkikipag-date. Yeah? Saan ka naroon? Minsan, ayaw din marinig ng mga tao may pananagutan na. May pananagutan na, pero nahuhumaling pa rin sa iba. Ano ba? May meeting kami ng kaopisina ko, maghintay ka na lang, uuwi rin naman ako pagkatapos ng meeting namin. Diba? Yun yung mga salita, diba? Kalimitan yung lagi sinasabi. Saan ka naroon? At ito rin yung salitang ipinangusap ng ating Panginoon pagkatapos na ang unang pamilya, ang unang mag-asawa ay gumawa ng sarili nilang desisyon. Ay ang desisyon ng ating Panginoon, huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng masama at ng mabuti. Pero ang sabi ng Bible, mas sinunod pa rin ng tao ng unang mag-asawa sa katauhan ni Adan at ni Eva ang sarili nilang pananaw. Hanggang sa ngayon, hirap ang ating gobyerno kung paano tayo ikokontrol ang pagkalat ng virus. Ito ang kanilang mga pananaw. Pigilin o subukan ng mga tao'y manatili sa loob ng tahanan, pero ang nangyayari pa rin, ang ginagawa pa rin ng tao, ay ang sarili nilang kagustuhan o kalooban. Kaya ang tanong, saan kayo naroon? Nasa bahay ka ba? O nasa kabading? Una na nais kong bigyan ng pansin at pag-aralan yung salita pa rin ng Panginoon dahil ito ang ating title. Saan ka naroon? Kaya una nais kong bigyan ng pansin, saan ka naroon ngayon? Ito'y salitang naglalakip ng pangungumusta. Ano na ang buhay mo ngayon?
So habang ang babae nakikipag-usap sa ahas, ang Panginoon ay tahimik, hindi siya pumasok sa usapan ng babae at ng ahas. Ibig sabihin, binibigyan niya ng free will ang babae na magdesisyon sa kanyang sarili. Kaya ang isang bagay, kapag ang Panginoon ay hindi nagsasalita, ang ibig sabihin lamang niyan, binibigyan ka ng free will ng Panginoon na kung ano ang susundin mo. Yun ang sabi ng ilan, bakit pinahintulutan ng Diyos? Bakit hindi siya nang dimasok? Nakita na niyang tinutukso ni Satanas ang mag-asawa. Bakit hindi siya pumasok sa kalagitnaan? Ang yun nga ang kasagutan dito. Panginoon ay hindi na himasok dahil binibigyan niya ng kalayaan ang mag-asawa na magdesisyon kung ano ang kanyang gagawin. Kaya ang unang nais kong itanong dito, pagkatapos niya nagsalita ang ating Panginoon sa verse 9, ang ganito ang sabi ng salita ng Panginoon, at tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Pagkatapos mo na makausap ang ahas, saan ka naroon? Yun ang ibig sabihin doon ng Panginoon. Sa unang mag-asawa, pagkatapos niyang makausap ang ahas, ang tanong ng Panginoon, saan ka naroon? Ano ngayon ang katayuan mo? Ano bang ibig sabihin niya? Pagkatapos mong digdin o pagkatapos mong isagawa ang iyong desisyon, ang iyong plano, ang iyong saloobin, saan ka ngayon naroon? Alam natin lockdown, alam natin sabihin natin, GCQ. Pero mas sinusunod mo pa rin na yung iyong kalooban, kaya ang tanong, saan ka ngayon naroon? Pagkatapos mong kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ang tanong ng Panginoon sa mag-asawa, saan ka naroon? Pagkatapos mong sumuway sa akin, saan ka naroon ngayon? Yun ang ibig sabihin nun, salita na yun na napakasimple na binitawan ng ating Panginoon. Saan ka naroon ngayon pagkatapos mong makinig sa iyong asawa? Dahil pinahintulutan mong makinig ka sa asawa mo, saan ka ngayon naroon? Di ba yun yung mga posibleng dahilan kung bakit tinanong ito ng Panginoon? Hindi ibig sabihin kung bakit nangusap ang Panginoon ng ganung salita ay hindi ibig sabihin nun ay limitado ang kanyang kakayanan, limitado ang kanyang kapangyarihan, ang pagkaalam niya sa lahat ng bagay, maging sa mga bagay na darating. No. Kundi ito'y salita na ipinapahayag ng Panginoon na ibig nga sabihin, pagkatapos mo ngayon makinig sa iyong asawa, ano ang nasaan ka na ngayon? Pagkatapos mo makinig sa iyong jowa, asan ka na ngayon? Yun ang ibig tukuyin ng mga pangungusap na ito ng ating Panginoon. May maganda bang resulta ang buhay mo ngayon? Pagkatapos mong makinig sa iyong mga barkada, saan ka na naroon? Saan ka naroon? Saan ka naroon dati? Para bang yun ang pinapangusap ng Panginoon? Saan ka naroon? Adan, saan ka naroon dati nang hindi mo ba sinusungay ang kalooban ko, di ba't nasa gitna ka ng paraiso? Di ba wala kang iniisip? Di ba't hindi ka nangangamba? Saan ka naroon ngayon? Bakit ka nagtatago ngayon? Yun ang ibig sabihin nun ng ating Panginoon. Saan ka naroon ngayon? Anong buhay mo ngayon? Kaya kung nais mo na sundin ang iyong kalooban, mga plano mo sa buhay, ang tanong palagi sa iyo ng Panginoon, saan ka naroon ngayon? Simpleng katanungan, pero pinapakita rito ng Panginoon ang napakalaking katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagtanong ng ganun pangungusap. At katulad nga minsan na sinasabi ko, minsan ayaw na ayaw ng tao na sila'y tinatanong.
Saan ka naroon? Ang kagandahan sa mag-asawang ito, hindi nagsinungaling. Nang tanongin sila ng Panginoon, saan ka naroon? Panginoon, nakinig ko po ang inyong tinig. At ako po'y natakot sapagkat ako'y hubad. Yeah? Sinabi nila yung talagang sitwasyon nila sa buhay. Yun ang maganda sa mag-asawang ito. So, pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, saan ka naroon ngayon? Yung pa rin ang katanungan dito, ang ibig sabihin nito, kung bakit ang Panginoon ang usap, saan ka naroon ngayon? Ibig sabihin nito, ito'y iyong desisyon. Yun ang dahilan kung bakit nangusap ang Panginoon. Saan ka naroon ngayon? Wala akong kinalaman dyan. Desisyon mo yan. Yun ang ibig sabihin nun. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, tandaan natin, bawat bagay na nangyayari at nagaganap sa buhay natin, hindi ang bunga ng virus. Yan ay bunga ng iyong desisyon. Ano man ang nangyayari sa atin, nasa gitna ka man ng kahirapan, nasa gitna ka man ng kaguluhan, masalimuot man ang takbo ng buhay mo, tandaan mo, nagsalita ang Panginoon, saan ka naroon ngayon? Ang ibig sabihin niyan, desisyon mo yan, wala akong kinalaman yan. Ikaw ang nagdesisyon niyan. Ikaw ang nagplano niyan. Inilagay kita sa gitna ng maayos at sa gitna ng paraiso. Hindi kita nilagay sa gitna ng alalahanin, suliranin, magtatanong ka kung saan ka kukuha ng lahat ng pangangailangan mo. Inilagay kita sa isang perpektong lugar, sa lugar ng paraiso. Pero asan ka ngayon? Wala akong kinalaman dyan. Desisyon mo yan kung bakit masalimuot ang takbo ng iyong buhay. Isang simple. Hindi ang Diyos nanumbat. Tandaan natin, hindi siya nanumbat. Ang sinabi niya, saan ka naroon? Na ang ibig sabihin niyan, ang nagaganap at nangyayari sa buhay mo, tandaan mo, huwag mong isasama ang Panginoon. Kasi ikaw ang nagdesisyon diyan. Amen. Pinlano mo yan. Nangusap ang Panginoon, sinabi ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban. Ang kalooban niya, huwag kang kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Pero ang sinunod mo ay ang iyong sariling kalooban. Kaya ang destinasyon mo, ang resulta niyan, ikaw ang may kagatawan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, saan ka naroon ngayon? Kaya ipinangungusap ko ito, pinaunawa ko ito sa inyo, nais ko ipaabot sa inyo kung ano man ang nagaganap sa akin, walang kinalaman ng Diyos. Sapagkat tayo ang nagplano niyan, kayo ang gumawa niyan. Ito ang dapat natin maunawaan. Labas ang Diyos kung ano man ang iyong kinaharap sa ngayon. At dapat maunawaan natin, tulad din ng mag-asawang ito, na kung bakit ka nasa ganyang sistema ng buhay, dapat maunawaan mo rin, ikaw ang nagplano niya. Hindi mo isinaisang tabi mo nga na isinet aside natin ang ating Panginoon, tayo ang gumawa ng ating desisyon dahil nakita natin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Sabi roon, nagdepende tayo sa ating paningin tulad ng sinabi ng Bible, nang makita ng babae ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay mainam, maganda sa paningin. Ito ang sabi dito, siya'y pumitas nito at siya'y kumain. Siya ang nagdesisyon. Kaya ang tanong ng ating Panginoon, saan ka naroon ngayon? Ito ang dapat natin maunawaan. At panguli at pangatlo, yan ang
pa rin, saan ka naroon? Anong ibig sabihin nung salita na yaon? Yung pangatlo nais kong bigyan ng pansin. Saan ka naroon? Ibig sabihin, ang Diyos ay walang kinalaman sa kalalabasan ng iyong desisyon. Amen? Kung bakit pinangusap ito ng ating Panginoon saan ka naroon, ibig sabihin, ang Diyos ay walang kinalaman sa resulta ng iyong desisyon. Sa verse 11, pagkatapos nilang makain ang bunga ng pag-aalam ng mabuti at masama, ang Diyos ay tumawag sa lalaki, saan ka naroon? Sumagot ang lalaki at sinabi, narinig ko ang iyong tinig at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. Sumagot uli ang Diyos. Sino ang may sabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng pinagbabawal ko? Basahin natin yung Genesis chapter 3 verse 11. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo, huwag mong kainin? So ibig sabihin, ito'y patunay na pag ang tao'y pumasok sa sarili niyang kalooban, wala nang alam ang Diyos sa lahat ng kanyang pagkatao. Amen. Ibig sabihin nito, kapag ang tao, ginawa niya ang kanyang sariling kalooban, nagdesisyon siya ng sarili, sa kanyang sariling kalooban, hiwalay sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin noon, wala nang alam ang ating Panginoon sa mga mangyayari sa buhay mo. Kaya tinanong niya yung mag-asawa sinong may sabi sa iyo, kayo'y hubad? So ibig sabihin nun, pinapakita talaga ng Panginoon na nun. Dahil namumuhay na kayo sa sarili ninyong kalooban, sa inyong plano, sa inyong mga diskarte, sa inyong buhay, kayo na nagpaplano, kayo na ang nasusunod, wala na akong alam sa inyo. Hubad ba kayo? Sino may sabing ikaw ay hubad? Yun ang ibig sabihin nun. Dahil nagplano ka, wala na akong kinalaman sa iyo. Kaya marami nagtatanong kung tunay na may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Kung tunay na may Diyos, bakit may mga tao nakakaranas ng masamang buhay? Bakit may pinapatay ng mga inosente at parang walang ginagawa ang Diyos? Ang katotohanan nun, hindi alam yun ng Diyos dahil wala ka sa kalooban ng Diyos. Sarili mong desisyon ang iyong nilalakaran. Yun ang pangatlong katotohanan na sa ating tinatalakay. Yan, nakakatakot kapag ang iyong sariling kalooban, ang iyong ginagawa, walang kinalaman ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung kalooban mo iyong ipasasakop sa ating Panginoong Diyos, sabihin ko sa iyo, alam ng Diyos kung saan ka naroon. Sa oras na baliwalain mo ang salita ng Panginoon, ang kautusan ng Diyos, ang gawain ng ating Panginoon, tandaan mo, wala nang kinalaman ng Diyos para sa iyo. Kaya mahirap kang pagpalain. Kung walang kinalaman ng Diyos sa buhay mo. Ito ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Kaya ang solusyon dito ng ating Panginoon, napakasimple lang. Amen. Dinaruan niya ang mag-asawa. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit mayroon tayong ipinagdiriwang ngayon. Amen. Lalo na ang sanlibutan. Na tinatawag na naman na Semana Santa. Ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa ibabaw ng krus dahil nais niyang baruan ang kahubaran ng lahat ng tao. Ang taong namumuhay sa kasalanan ay hubad sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nang sabi doon, nang marinig niya ang mag-asawa ang tinig ng Panginoon, sabi doon sila ay natakot.
sapagkat sila'y hubad. Kaya sinabi ng Panginoon, sinong may sabi sa inyong kayo'y hubad? Yung pinapakita talaga ng Panginoon, wala na siyang kinalaman doon sa mag-asawa. Amen. Kasi nga, namumuhay na sila sa kalooban ng Panginoon. Paano, alam niyo yung kasuotan, protection yun. Diba? Yung kasuotan, protection mo yan sa lamig, sa init. Alam niyo kasi punin. Diba? Kaya nga tayo nagmamas, protection din yan. Ayan, nung si Chris, ang mag-asawang ito ay baruan ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, tumanak ang isang dugo ng isang tupa. Dahil ang barong isinuot ng Panginoon sa katawan ng mag-asawa ay yari sa balat ng tupa. Yun ay simbolo, amen, na hindi pwedeng mabaruan ng isang tao na hindi dadanak ang isang dugo. Kaya bago tayo mabalik ang protection ng Diyos sa kanyang mga anak, ang sabi dito, si Kristo'y nabayubay sa ibabaw ng krus. Dumanak ang kanyang dugo. At dahil doon, sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 8, tayo'y pinakapagkasundo ng Diyos, ni Kristo sa Diyos. Amen? Ang Panginoon na nagbayad ng ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ito sabi ng salita ng Panginoon, kaya ito ang dapat natin maunawaan. Kaya ang aking pagtatapos, kung akong tatanungin, mas magandang tayo'y tumalaw sa lugar. Amen? Sa lugar na kung saan naroon ang provision ng Diyos. Amen. Walang pinagkaiba sa ating panahon ngayon. Wala sino man pwedeng gumalaw sa atin kapag tayo narito sa loob ng ating tahanan. Bukas, ECQ na daw. Ibig sabihin nun, kailangan na naman ng anong tawag doon? Quarantine pass. Ibig sabihin nun, hanggat nasa loob ka ng bahay mo, doon ka lang gumagalaw sa loob ng bahay mo, protektado ka. Ganun ang kalooban ng Diyos. Hanggat nasa loob ka na nasasakupan ng ating Panginoon, alam ng Diyos ang iyong ginagawa. Hayag ka sa harapan ng ating Panginoon, pero pag lumabas ka sa mga bagay na nakapaloob sa protection ng Diyos, wala nang kinalaman ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakasarap mamuhay sa ilalim ng provision ng Diyos. Sa aking pagtatapos, na alala ko noon, ay sulit dagdag rito, nung panahon may kamag-anak si Mrs., may kapatid siya na nasa Bacoor, Cavite. Pumunta ako roon, sumunod ako roon, dahil dala akong motor. Unang pagkakataon na dumahan ako doon sa Coastal Road, hindi ko akalain na bawal pala doon yung bawal pala doon yung motorsiklo nang walang 400cc. May sinusundan akong motor, kaya nakita ko yung mga motor, biglang nawala. Kaya ginawa ko, naku, patay na. Sabi ko, bawal ang motor dito. Nakita ko yung mga enforcer, andun sa nakapamayawang na gano'n eh. Nakatingin sa akin, ako naman nakahinto. Sabi ko, anong gagawin ko rito? May island sa gitna. Hindi ako pwedeng bumalik. Kaya sabi ko, pag ipinasok ko ito, diniretso ko ito, sigurado akong huli ako. Malaking pera ito, magbabayad ako nito. Hindi naman ako pwedeng bumalik dahil sabi ko, pag bumalik ako, sasalubungin ko yung counterflow, yung daloy ng trapiko. Kaya sabi ko, hanggat hindi, ang aking ikinaano doon, hanggat nakatingin lang sa akin yung enforcer, nakaganon, at tinitingnan niya kung papasok ako doon. Kasi pag pumasok ako doon, may violation na ako. Kaya lang ginawa ko, yung island nun, nilayo ko na konti yung motor. Hindi rampa ko talaga doon sa island. Lagutok yung sumayad yung ilalim. Tapos yun, napunta ko doon sa kabilang side, doon sa pabalik. Tinignan ko sa side mirror, hindi ako hinabol.
binayaan ako. Yun ang ibig kong sabihin. Kapag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, magsasuffer ka. Hindi ka na kayang proteksyonan ng Diyos dahil wala ka na sa provision ng Diyos. Ganon tayo mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Iyon natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple at pahayag na pangungusap. Praise God. Saan ka naroon? Isang salita ng Panginoon na pagkatapos na gawin ng tao ng unang mag-asawa ang kalooban ng Diyos o ang kalooban nila, yung sarili nilang kalooban, ito ang salita na binitawan ng Panginoon pagkatapos na gawin ng tao ang kanyang sariling kalooban. Saan ka naroon ngayon? Amen? Kaya sa oras na ito, ikaw ang makakasagot nito. Saan ka naroon? Amen? Saan ka nakatayo? Nakatayo ka pa rin ba sa provision ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon? O nakatalikod na ang puso mo sa ating Panginoon? Saan ka naroon? Punong-puno ka pa rin ba ng pananampalataya sa puso mo? O nanlalamig ka na? Ikaw ang nakakaalam kung anong katayuan mo sa mga oras na ito. Diba? Ikaw ang makakasagot nito. Katanungan na ito, saan ka naroon? Tandaan natin, kung wala ka na sa provision ng Diyos, kung hindi ka na nakatayo sa provision ng Diyos, may katuwiran ka nga na ikaw ay mangamba. Ang taong wala sa provision ng Diyos, takot ang nararamdaman. Kaya dapat kang matakot, lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Dahil ito ang nararamdaman ng mag-asawa, takot. Pero kung nasa kalooban ka ng Diyos, tumatayo ka sa kalooban ng Diyos, kahit anong panahon, pandemic man, may virus man o wala, hindi ka kababayaan ng Panginoon. Alam ng Diyos kung nasa saan ka. Amen. Praise God. Tayo lahat, ito ngayon, tayo ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Baka sakali pa rin ako minsan pa na may mga tao na manood dito na hindi pa naunawaan ang kalooban ng Diyos. Ang isa sa kalooban ng Diyos upang mapasok ka sa provision ng Diyos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kung di mo pa natatanggap ang ating Panginoon, iyan lang ang kasagutan, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Ang tao'y punong-puno na ng takot. Hindi natin malaman kung tayo ay saved. Pero isang bagay ang pwede makapagligtas sa iyo. Pumasok ka sa provision ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, saan ka naroon para sa Kristiyano at unbeliever? Saan ka naroon ngayon? Magpasya ka sa umagang ito o sa oras na ito, natanggapin mo ang Panginoon. Kung ito ang iyong kalooban, ulitin mo mga katagang ito na aking sasabihin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, naunawaan ko na hindi pala ako pwede mabuhay ayon sa aking sariling kalooban. Kaya sa umagang ito o sa oras na ito, hinihingi ko po, patawarin mo ako sa aking mga nagawang pagkakasala mula sa aking kamusmusan hanggang sa kasalukuyan. Nagpasya po ako, Panginoon, na buksan ang aking puso at tanggapin ka bilang Panginoon ng aking buhay. Kaya sa oras na ito, tinatanggap po kita at inaanyayahan kitang pumasok, maghari sa buhay ko. Isulat mo rin, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Sa mga kapatiran, ako po'y mananalangin sa inyo. Lord, tulungan mo po ang aking mga kapatid, dakilang Diyos.
Tulungan mo po, Panginoon, ng church o dakilang Diyos, nangusap ka sa kanilang puso, dakilang Diyos. Sa sistema ng aming katayuan ngayon, dakilang Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo sila manatili sa iyong kalooban, bagamat napakabibata lang o bihira na kami magpangipangita o gaan. Ang dalangin ko pa rin na tulungan mo sila manatili sa iyong provision. Nanatili sa iyong kalooban, sa abot ng iyong natatanaw o dakilang Diyos. Ito ang dalangin ko, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Ingatan mo po ang mga kaluluwang dinala mo sa gawain ito, O God. Pagpalain mo po sila at palakasin mo sila sa karunungan. Ang kanilang pananampalataya, palaguin mo, dakilang Diyos. O God, ito po ang dalangin ko. Ingatan mo po sila, dakilang Diyos. Ito ang aking dalangin, Panginoon, at patuloy kang magbigay ng hamon sa kanilang puso, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano man na mangyari, manatili po tayo sa provision ng Diyos. God bless you po sa inyong lahat.